So, this is another interesting case or interesting message, lalo na sa mga magjowa, mag-asawa, or magkarelasyon. So, kahit anong relasyon. So, basahin na natin. Di ko alam bakit ako tumatapat sa mga gantong messages. But anyway, hello Doc, may itatanong po sana ako. Dapat po bang ikabahala yung lumabas sa result ng urinalysis? So, kapag sinabi natin urinalysis, yan ay isang test sa ihi. Okay? Urine analysis, urinalysis. Okay? Yung lumabas daw sa result niya is Bacteria few, Trichomonas vaginalis. Sana po masagot po. Nag-overthink na po ako. So, hindi ko alam kung ano yung pinag-overthink mo or nag-overthink ka because of your boyfriend or kung sino man or girlfriend or kung sino man ang karelasyon mo. So, sige. Discuss natin kung ano ang Trichomonas vaginalis. So, ganito itsura ng Trichomonas vaginalis sa ihi. Kasi, di ba sabi sa ihi? So, ganyan yan, oh. Yan yung itsura niyan. Usually, kapag may hapdi ka ng pag-ihi, nagpapatest ka ng urinalysis, pinapatest mo yung ihi mo, pero usually nakikita doon is bacteria. Pero in this case, ganito yung nakita. Diba? Kakaiba siya. So, parang ganito itsura niya. Meron siyang buntot, kaya ang tawag sa kanya is flagellated protozoan. So, that's different pa sa bacteria. Mas malaki siya compared sa bacteria. So, ano nga ba ang mga sintomas kapag ikaw ay meron ito? Kapag ikaw ay babae, usually lagi yang merong sintomas. At kasama doon yung madami na vaginal discharge, pwedeng kulay grayish, yellowish, or greenish na pwedeng may amoy na mabaho. Pwede rin itong magdulot ng parang pangate or irritation dun sa area. And then, pwede rin magkaroon ng vaginal bleeding, pero pwedeng spotting lang din siya. And then, genital burning or yung sinasabi natin may sakit or may kate or mahapde. And then, merong frequent urge to urinate or pwede rin may burning sensation kapag umiihi or masakit kapag umiihi. Kaya, pinaka-common na sasabihin ng babae, parang meron silang UTI, kaya nagpapatest sila ng urinalysis. And then, minsan, ang sakit na ito ay nakikita din sa ihi kasi tulad nga dun sa nangyari sa patient na ito. And then, pwedeng may pain kapag nakikipagtalik or ang tawag natin dun is dyspareunia. So, yun yung mga common symptoms na nararamdaman ng isang babae. Pero, kapag ikaw naman ay lalaki, pwedeng wala kang symptoms or asymptomatic. Hindi mo alam meron kang infection na yon dahil wala kang symptoms, pero kapag nakipagtalik ka sa babae, ang babae ay nagkakaroon ng symptoms. So, dito, ang pwedeng symptoms kapag ikaw ay lalaki ay may discharge na lumalabas sa iyong ari, meron ding burning sensation kapag umiihi or kapag nagkakaroon ng ejaculation, and then, pwede ring symptoms ng UTI. So, magpapatest ka din. And then, pwedeng makita din doon na meron kang infection ng Trichomonas vaginalis. So, ngayon, dadako na tayo sa exciting part. So, saan nga ba ito nakukuha? Paano ito nakukuha? So, ito, kapag meron kang infection ng protozoa na ito, alin man sa babae or sa lalaki, pwede niya itong maipasa sa kanyang kapareha through sexual. So, ibig sabihin, itong infection na ito ay kasama sa tinatawag nating mga sexually transmitted diseases. So, kung halimbawa, ang lalaki ay meron, pwede niyang maihawa sa babae. Kung ang babae ay meron, pwede niya itong maihawa sa kanyang partner. So, kapag nakuha ang bakterya na yan, yung trophozoite in vaginal and prostatic secretions and urine, yan ay magmumultiply at kung makikita niyo yung itsura, no, binary fission. So, ibig sabihin, maghihiwalay sila, and then, magiging na silang dalawa. So, para silang nanganganak, diba? Hanggang sa dumami na sila. So, nakalagay dyan, multiple trophozoites in vagina and or orifice of urethra. So, kapag nandun na sila, dumami na sila, pwede na rin yang maipanghawa. So, iikot lang ng iikot. So, kung meron ng lalaki, mapasa sa babae, mapasa naman ng babae sa lalaki, or mapasa nila sa kung kani-kanino or kung sino man ang nagiging katalik nila. At pagdating sa treatment,
advisable na pareho kayong magpapakonsulta. Kasi kung ang lalaki ay hindi naggamot at ang babae naggamot, so pwedeng makuha ulit ng babae kung magkakaroon sila ng pagtatalik. So pwedeng maipasa lang ulit. Kaya mas maganda kung magagamot ang isa, aminin nyo na sa partner nyo na nagkaroon kayo ng ganyang result at pwede po kayong maggamutan na dalawa. So sana may natutunan kayo sa discussion na ito. So ingat at bawal magkasakit.